Matador lang ang tatay niyan, sabi ng isa niyang kaklase bago tumawa. At maya-maya, nagtawanan ang buong klase. Napakakawawa mo naman. Wala ka na nga nanay, tapos matador lang yung tatay mo. Ang sama naman ang buhay mo. Tinakpan ni Diego ang tenga niya nang mapadaan siya sa gate ng school. Si Diego Salvador ay 16 na taong gulang na binata. Anak ni Fernando Salvador. At ito ang kanyang buhay. Nakalimutan na niya kung kailan nagsimula. Pero lagi siyang binubuli ng kanyang mga kaklase sa isang dahilan lamang. At ito ay dahil matador lang ang kanyang ama. Hindi maintindihan ni Diego kung bakit siya binubuli dahil sa kadahilan ng iyon. Dahil sa kanyang opinyon, matatapang ang mga taong matador ang propesyon. Diego, walang nanay, kawawa sa tatay. Tukso ng mga kaklase niya. Agad na tumakbo si Diego sa loob ng paaralan sa pag-asang hindi niya makakasalubong ang mga nambubuli sa kanya. Sa oras ng tanghalian, agad na sumugod si Diego sa loob ng banyo at isinara ang pinto. Habang nakatuyo sa loob, nahawak ang kanyang tanghalian. Hindi malinis para sa kanya na gawin iyon, ngunit ito lamang ang tanging paraan para makaiwas sa kanyang mga nambubuling kaklase. Lagi nilang nilalapitan si Diego tuwing tanghalian at kinukulit siya tungkol sa trabaho ng kanyang ama at pagiging walang ina. Nalungkot si Diego sa naisip, ngunit pilit niyang binabaliwala ito habang binubuksan niya ang kanyang tanghalian hanggang sa marinig ang tunog ng pagbukas ng pinto. Nagtataka ako kung saan nagpunta yung walang ina na si Diego. Bigla siyang nawala. Marahil ay sinusubukan na niyang iwasan kami dahil natatakot siya sa amin. Narinig ni Diego na may nag-uusap sa labas ng stall ng banyo habang kumakain. Sa tingin ko, dahil sa wala siyang ina, kaya bulag siya sa katotohanan. Meron siyang malungkot at nakakaawang buhay. Narinig ni Diego ang tawanan ng dalawang tao sa labas ng banyo at para mapigilan niya ang sarili sa pag-iyak, kinagat ni Diego ang kanyang pagkain at naghintay hanggang sa marinig niyang tuluyan nang umalis ng dalawa. Mabilis na tinapos ni Diego ang kanyang pagkain at naghugas ng kamay at mukha sa lababo. Habang naghuhugas ng mukha si Diego, naalala niya ang sinabi ng kanyang ama sa kanilang hapunan noong isang linggo. Anak, nahihiya ka ba sa trabaho ko? Tanong ni Fernando sa kanyang anak at agad na nagsabi ng hindi si Diego. Nagagalak ako na marinig yan, anak. Maniwala ka sa akin. Ang pagiging matador ay hindi isang biro na trabaho. Ngumiti si Diego sa kanyang naisip. Kahit kailanman ay hinding-hindi niya ikahihiya ang kanyang ama. At agad nang nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang silid-aralan para sa kanilang panghapon na klase. Okay mga estudyante, handa na ba ang lahat para sa ating presentasyon ngayon? Sabi ng guro at naghiyawan ang lahat pagkatapos noon. Mukhang handa na ang lahat. Kaya't simulan na natin. Isulat niyo ang inyong pangalan sa papel at ibigay niyo sa akin. At para matukoy kung sino ang mauuna, bubunot ako. Tinapik-tapik ni Diego ang kanyang mesa gamit ang kanyang ballpen habang kinakabahang pinagmamasdan ang guro. Tuluyan ang nakalimutan ni Diego na ngayon ang araw ng kanilang pagtatanghal tungkol sa ikinabubuhay ng kanilang mga magulang. Matapos siyang tawagin, ay kinakabahang naglakad si Diego sa harap ng buong klase, habang pilit na binabaliwala ang mga tawanan ng kanyang mga kaklase. Alam ni Diego na walang humpay siyang aasarin dahil dito, pero kailangan niyang ituloy dahil ayaw niyang mabigo ang kanyang ama na ginawa ang lahat para sa kanya. Para lang mapag-aral siya at ipagpatuloy ang kanyang pangarap na maging isang may-ari ng negosyo. Kumusta sa lahat? Ang pangalan ko ay Diego F. Salvador at ako ay 16 na taong gulang. At ngayon, nandito ako para sabihin sa lahat ang ginagawa ng mga magulang ko. Mga, wala naman siyang nanay. May narinig si Diego na bumulong pero hindi niya ito pinansin habang nagpapatuloy. Sa ngayon, ang tatay ko lang ang sumusuporta sa akin.
kasi pumanaw na ang nanay ko. Ngunit nung buhay pa ang aking ina, siya ay isang mananahi. Siya ay isang napakabait at magandang ina. At ang aking ama, siya ay isang napatigil si Diego at kinakabahan siyang nauutal. Ayaw niyang inaasar dahil ipinagmamalaki niya ang trabaho ng kanyang ama. Ngunit hindi niya kaya ang panunukso ng kanyang mga kaklase. Diego, ipagpatuloy mo ang sasabihin mo. Sabi ng guro, habang hinihimok si Diego na ipagpatuloy ang pagsasalita. Napalunok si Diego at magpapatuloy na sana siya nang bigla siyang naputol. Matador lang ang tatay niyan, sabi ng isa niyang kaklase bago tumawa. At maya-maya, nagtawanan ang buong klase. Pinagalitan ng guro ang mga mag-aaral hanggang sa mapawi ang tawanan. Pero may ilan pa rin na patuloy ng hinang tumatawa at ito ang kinagalit ni Diego. Pinapahiya nila ang kanyang ama. Kaya naman tumayo si Diego at sumigaw. Ano naman kung matador lang yung tatay ko, ha? At tumahimik ang lahat. Ngunit may isang medyo mas matapang kaysa sa iba na tumayo at ngumisi kay Diego. Isa yon sa kaklase ni Diego na si Liam. Ha, hula ko nahirapan ka na. Nakakaawa ka naman. Wala ka ng nanay. Ang pangit pa ng buhay mo. At ng trabaho ng tatay mo. Liam! Sigaw ng guro. Ano? Nagsasabi lang ako ng totoo. Tingnan mo ko. Mayaman ang tatay ko. Kaya nabubuhay ako sa paraiso. Habang ikaw, taya ko, natutulog ka katabi mo yung mga toro sa gabi. Natawa si Liam sa sariling pahayag at hindi nagtagal ay nagtawanan din ng iba pang kaklase kasama niya. Ang araw na iyon ang araw na naramdaman ni Diego ang labis na kahihiyan. Natahimik ang guro at alam ni Diego kung bakit. Gaya nga ng sabi ni Liam, ipinanganak si Liam Rindaki sa isang mayamang pamilya. Ang nanay ni Liam ay ang may-ari ng isang butik. Habang ang ama ni Liam ay ang kapitan ng kanilang barangay. Magkaiba ang status ng buhay nila at siguradong mas mababa si Diego kay Liam base sa klase. Pero hindi ito naging sapat na dahilan para sumuko si Diego at tanggapin na wala siyang kwenta. Ano naman kung kapitan ng barangay ang iyong ama? Ni hindi ka nga niya binibisita, pati ng nanay mo. At ako, kasama ko ang aking ama, at siyang nagluluto ng paborito kong pagkain para sa akin. Nagulat ang lahat sa loob ng klase sa pagganti ni Diego. Pero si Liam ang mas nabigla kaysa sa lahat. Ito ay dahil ito ay totoo. Madalas ay mag-isa lang si Liam at madalas siyang kumakain kasama ng mga katulong sa bahay nila. Halos hindi niya nakikita ang kanyang mga magulang sa loob ng isang taon, kaya't nagulat siya. Ngunit bago siya umupo, tinitigan niya ng masama si Diego at sinabing, wala kang mararating sa buhay. Nagkatinginan ng dalawa bago sumagot si Diego. Tingnan lang natin, Liam. Tingnan lang natin. Iyon ang araw na nagsikap si Diego ng mas maigi. Dati, nagkakaroon ng pagkakamali o dalawa si Diego sa kanyang mga pagsusulit, pero simula sa araw na iyon, tiniyak ni Diego na perpekto ang kanyang mga marka. Nagdulot ito ng pagdududa sa kanyang mga guro, ngunit pagkatapos ng pagsubok sa kanya sa pangalawang pagkakataon, habang binabantayan siya, nakakuha pa rin siya ng perfect score. At humanga kay Diego ang mga guro, maging ang mga board of directors ng paaralan. Kaya naman nalipat si Diego sa mataas na seksyon. At mula sa sandaling iyon, naging mas maayos ang buhay ni Diego. Nagtiyaga si Diego at nagpursigi dahil alam niya balang araw, makikilala ang kanyang mga pagsisikap at siya ay gagantimpalaan. Nilagpasan ni Diego ang bawat palakid hanggang sa makapagtapos siya. At mula noon, ang kanyang pangarap na maging isang may-ari ng negosyo ay nagsimulang maging posible sa bawat araw na lumilipas. Lumipas ang mga taon, at isang araw, nagkita muli
ang magkaaway na si Diego Salvador at Liam Rendaje. Christine, mangyaring ihatid yung kahon na to sa counter at sabihin mo kay Savi na ayusin ang mga bagay. Salamat. Sabi ni Diego, sabay abot ng isang box na may laman sa kanyang empleyado. Tama. Makalipas ang 8 taon, si Diego ay nagtagumpay na maging may-ari ng negosyo at ngayon ay nagmamay-ari na siya ng isang palengke. Kontentong bumuntong hininga si Diego bago lumingon sa paligid at pinagmamasdan ang matagumpay niyang nagawa. Isa itong imperyo. Isang imperyo para sa kanya at sa kanyang ama. Matapos makapagtapos si Diego at makakuha ng trabaho, sa wakas ay nakumbinsi ni Diego ang kanyang ama na tumigil na sa pagtatrabaho bilang isang matador at ipaubaya na ang lahat sa kanya. Hindi dahil sa ikinihihiya ni Diego ang trabaho ng kanyang ama, ngunit ito ay dahil gusto niyang magpahinga ang kanyang ama. Boss, nandito na yung bagong lalaki para sa panayam. Sigaw ni Christine. Nag-thumbs up si Diego, hudyat para sabihing narinig niya ito. Dumiretso si Diego sa kanyang maliit na opisina na matatagpuan sa ikalawang palapag sa taas ng isang panaderya. Naisip ni Diego na hindi kailangan ng malaking opisina, kaya nakipagkasundo siya sa maliit na opisina. Nang makarating si Diego sa ikalawang palapag, sinubukan niyang sumilip sa bintana ng kanyang opisina. Ito ay upang tingnan kung sino ang nasa loob. At nagulat siya nang makita kung sino ang nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Mr. Rendaje, to what do I owe the pleasure of your visit? Nakangiting sabi ni Diego habang nakasandal sa pinto niya pagkabukas nito. Ha? Oo, di ba ikaw si Diego? Nagulat si Liam nang bigla siyang tumayo. Umubo siya at humingi ng paumanhin bago siya muling umupo. Ako nga. Sagot ni Diego bago siya pumunta sa upuan niya at umupo doon. So, nag-a-apply ka ba ng trabaho? Oo, tama yun. Saglit na umikot si Diego sa kanyang upuan habang nag-iisip. Meron ka bang specific na posisyon na gustong applyan? Kung ano man yung nandyan na trabaho, wala akong pakialam. Namula ang pisngi ni Liam sa kahihiyan at agad itong napansin ni Diego. Hindi ba maayos at maganda ang buhay mo? Pang-aasar ni Diego habang nakasandal sa upuan at lalong nag-iinit ang pisngi ni Liam. Oo, illegal pala yung ginagawa ng tatay ko at ginagamit niya yung naipong pera ng barangay para sa sariling pangangailangan niya. Nalaman to ng aking ina at iniwan niya ako sa aking ama. Pero iniwan rin ako sa huli na tatay ko. Nakitira ako nung nakaraang taon sa tiyahin ko. Nawala agad ang ngiti sa mukha ni Diego. Totoong hindi maganda ang sinabi ni Liam sa kanya noon. Ngunit mga binatang mag-aaral pa lamang sila noon. At hindi si Diego ang taong nagkikimkim ng sama ng loob sa isang tao. At saka, si Liam talaga ang dahilan kung bakit si Diego ay nagtiyaga at nagsumikap at nakuha ang gusto niya ngayon. Mula noon, hindi ako naging maayos sa mga klase at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Kaya, eto ako. Naghahanap ng pwedeng sideline muna, Diego. Sorry sa mga nangyari dati ha. May pagkakataon pa ba para makapagtrabaho ko dito? Makikiusap ako. Handa akong gawin kahit anumang trabaho. Sabi ni Liam habang nakayuko siya kay Diego. Papaalis na sana si Liam, ngunit pinigilan siya ni Diego. Pep, di ko sinabing hindi kita bibigyan ng trabaho. Ano ka ba? Matagal na yun. Sabi ni Diego bago siya ngumiti kay Liam. Handa akong tulungan ka. Nagliwanag ang mukha ni Liam habang nakatingin kay Diego. Totoo? Ngumiti si Diego at umupo sa table niya at inilahad ang kamay. Teka, hindi mo naman ginagawa to para pahirapan ako, di ba? Natawa si Diego sa sinabi ni Liam. Baka hindi. Siguro gagawin ko. Depende.
Nagtaas ng kilay si Liam at naghihinalang tumingin kay Diego. Nagbibiro lang ako, ano ka ba? Huwag kang mag-alala. Hahanapan kita ng trabaho mo dito. Pangako. Napabuntong hininga si Liam habang nakatingin sa kamay ni Diego. Ano na? Sabi ni Diego, sabay lahad ulit ng kamay. Napabuntong hininga si Liam bago niya inilahad din ang kamay niya. Sige, wala namang mawawala sa akin, so bakit hindi? At nag-shake hands ang dalawa. I'll find an open job for you. Pero sa ngayon, kain muna tayo sa baba. Sabi ni Diego habang papunta sa pinto. Nakakahiya, wala akong pera. Sabi ni Liam habang nakatitig kay Diego. Hinitian lamang ni Diego si Liam. Tinanong ko kung gusto mong sumama. Hindi naman kita pinapagbayad. Huwag kang mag-alala. Ito ang treat ko. Napatingin si Liam sa kanya na kinakabahan. Wala kang pakialam na nasa paligid ako? Napapuntong hinang ulit si Diego at lumapit kay Liam bago niya ikinawit ang braso sa leeg nito. Siyempre hindi. Childish banter lang yun. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Tara na, kain na tayo. Napangiti si Liam sa kabaitan ng bago niyang boss. Kung ano man ang sabi mo, boss. Salamat.